Halos wala na sa tamang pag-iisip at lasing na umiinom ang binatang si Tyrone sa isang bar na pagmamay-ari ng kanyang kaibigan. May tigi-isang babaeng nakaupo sa kanyang dalawang hita habang inaaplos-aplos pa ng mga ito ang kanyang dibdib. "Hey, you look so happy, Tyrone. I bet you want a perfect place to be with your girls." Natatawang wika ng kanyang kaibigan na isang amo sa kasalukuyang bar. "Yeah, you're right. Ladies, shall we get some room?" Lasing na pagkakasabi ni Tyrone, sabay kindat sa dalawang babaeng nakaharap sa kanya. Tumili naman ang dalawang dalaga at nagsimula ng tumayo. Ngumiti pa si Tyrone at akma na sanang susunod sa dalawang babae nang biglang may bumangga sa kanya na isa pang dalaga. Oh, I'm sorry," mabilis na sabi ng binata, sabay tingin sa dalaga na halatang lasing na rin at wala sa katinuan. Nakadikit ang mukha nito sa dibdib ni Tyrone at parang hilong-hilo na ito. Magsasalita pa sana si Tyrone nang maya-maya ay bigla na lang sumuka ang dalaga at doon pa mismo sa kanyang dibdib. Napamura na lamang ang binata at agad na inilayo ang mukha ng dalaga sa dibdib niya. Ngunit huli na ang lahat nang makita niya ang kanyang damit na puno na ng suka ng dalaga at basang-basa na ito. Agad na napatakbo ang binata sa restroom at mabilis na hinubad ang suot nitong puting polo. "Crazy woman, dito pa talaga sumuka sa harapan ko. Nakaka-bad trip." Inis na wika ng binata at mabilis na naghilamos. Sa gitna ng paghihilamos niya ay may narinig na lamang siya na parang may natumba, kaya naman kaagad siyang napatingin sa may pintuan. Agad na sumama ang reaksyon ng kanyang mukha nang makita niya ulit ang dalagang sumuka sa kanya. Nasabog na at nakaupo sa sahig ng CR ng mga lalaki. "Tulong! Gusto kong mag-CR!" Lasing na pagkakasabi ng babae. Hindi na sana ito tutulungan ni Tyrone nang bigla siyang nakaramdam ng awa at kasalukuyan siyang nakapwesto sa harapan ng babae para tulungan itong bumangon. "Miss, hindi ito restroom ng mga babae. For men ang CR na ito," pagsasalita ni Tyrone. Ngunit parang walang narinig ang dalaga. "Wow kuya, ang dami mo namang abs. Teka, ba't ka naghubad? Ginahasa mo ba ako?" "Kuya, wag po. Ang bata-bata ko pa." Wika pa ng lasing na dalaga, sabay yakap sa sariling katawan na para bang tinatakpan nito ang kung anumang meron sa dibdib niya. "Miss, dun ka na lang mag-CR sa pambabae," pagsasalita muli ni Tyrone. Ngunit binabaliwala lamang ito ng dalaga at patuloy lang sa pagtayo at walang pagdadalawang isip na pumasok sa isa sa toilet room ng mga lalaki. Napabuntong hininga na lamang si Tyrone at akma na sanang lalabas ng men's room nang marinig niyang muli ang pagbukas ng pinto at nakita niyang lumabas na ang dalaga na ngayon ay kasalukuyan ng naghihilamos ng mukha at bibig. Saglit na napatingin ang binata dito at napalunok na lamang siya nang makita ang kabuuan ng mukha ng dalaga. Kasalukuyan na itong nakaharap sa salamin at parang ito ay tulala. Halatang wala pa rin sa tamang pag-iisip ang dalaga. Ayoko na sa buhay na ito. Nakakapagod na, nakakasawa at wala nang kwenta. Lord, kunin mo na lang ako please. Wala nang silbi ang buhay ko dito sa mundo." Umiiyak na wika ng dalaga sa kanyang sarili. Natigilan na naman si Tyrone at nanood lamang sa dalaga hanggang sa napansin niyang unti-unti na itong nawala ng malay at parang matutumba na. Mabilis naman itong nilapitan ng binata at walang kahirap-hirap na sinalo ang dalaga. Napatingin muli si Tyrone sa mukha nito at dun niya mas nakita ang tinatagong ganda ng dalaga. Para itong isang anghel na natutulog habang may naiwan pang mga luha sa gilid ng mga mata nito. Agad na napailing ang binata at parang bumalik sa katinuan. Maya-maya pa ay sinimulan na niyang i-check ang bulsa ng dalaga para mahanap ang pitaka or kahit cards nito para naman malaman niya ang identity at malaman rin niya kung saan ito nakatira upang maiuwi niya na ito. Ngunit laking inis na lamang niya nang makitang wala man lang itong dalang pitaka, pera, cellphone o kahit ano paman. Ibang klaseng babae. Wala man lang dalang kahit ano. Nagpunta lang rito para uminom. Hanep talaga.
Mangha na may halong inis na pagkakasabi ni Tyrone. Kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang kargahin ng natutulog na dalaga at sabay nang lumabas ng restroom. Sa paglalakad niya, ay agad niyang nilapitan ng kanyang kaibigang nagmamay-ari ng bar na agad siyang napansin. Oh hey bro, ba't ka naghuhubad habang may kargang walang malay na chicks? Don't tell me, hinahasa mo yan no? Gulat na sambit ng kanyang kaibigan. Kaya naman agad na nangunot ang kanyang noo. What the heck, Fern? I may be a flirt, pero hindi ako rapist. Ihiuwi ko lang to. Meron ka bang extra t-shirt yan? Let me borrow it muna. Wika ni Tyrone. Kaya naman mabilis na hinubad ng kaibigan niyang si Fern ang suot nitong damit at agad na ibinigay kay Tyrone. Thanks man. Una muna ako sa iyo ah. Mabilis na sabi ng binata. Teka, alam mo ba kung saan niya nakatira? Saka hindi ka nabalasing? Nag-aalalang tanong ng kaibigan niya. Bumuntong hininga na lamang si Tyrone at nagkibit balikat. Wala tong dalang kahit ano dre. Doon ko na lang muna siguro dadalhin sa kondo ko. Kawawa rin kasi mukhang nag-iisa lang eh. Saka nawala yung pagkahilo ko nang sinukahan ito yung polo ko. Sagot ng binata. Kaya naman natawa na lamang ang kaibigan. Ang bait talaga ng kaibigan ko. Sige Tyrone, mag-iingat kayo ha. Kung pwede, tikman mo yan para wala kang pagsisihan. Natatawang sabi ni Fern. Kaya naman napailing na lamang si Tyrone at tinawag na baliw ang kaibigan. Kasalukuyan pa rin karga ni Tyrone ang walang malay na dalaga hanggang sa makarating na sila sa parking area. Binuksan niya ang pinto ng sports car niya at agad na pinaupo sa front seat ang natutulog na dalaga. Ay nako, ang swerte. Siya pa talaga ang kauna-unahang babaeng pinasakay ko sa bagong sports car ko. Sabi ng binatang si Tyrone. Sabay kamot sa ulo nito habang sinimulan niya ng suotin ang hiram na t-shirt galing sa kaibigan niyang si Fern at nagsimula ng sumakay para paandarin ang magara nitong kotse. Ilang minuto ang nakalipas at nakarating na nga sila sa destinasyon nila. Muling kinarga ni Tyrone ang dalaga hanggang sa makaabot sa palapag kung saan matatagpuan ang room niya. Hay nako, ang payat-payat tignan pero ang timbang ay nakakapilay. Reklamo pa ng binata hanggang sa makapasok na siya sa condominium at walang pag-aatubiling pinahiga ito sa master's bed niya. Nako, ang sakit ng ligid ko. Feels like any minute ay matatanggal na ang balikat ko. Nakangiwing pagsasalita ni Tyrone at napahiga na rin sa kama. Habang nakahiga, ay muli siyang napasulyap sa natutulog na hindi kaano-anong dalaga. Sandali siyang natawa sa kanyang sariling pag-iisip at napatanong kung bakit siya naawa dito at nagawa pang dalhin sa condominium niya. Sinukahan pa nga siya nito pero nagawa pa rin niyang pasakayin sa bago niyang sports car. Ito rin ang unang pagkakataon na may dinala siyang babae sa condominium niya na silang dalawa lamang. Kapag kasi may babae sa condo niya, ay tila mga tita lang niya o di kaya kapatid o mga kaibigan lang. Hindi pa niya naranasan na may pinatulog siya rito na kung sino-sino lang. Ah weird, bigla na lang akong naawa sa'yo at tinulungan pa kita kahit hindi kita kilala. Manghang sabi ni Tyrone at wala sa isip na marahang napahawak sa pisngi ng dalaga. Nang mahawakan niya na ito, ay agad siyang napabangon dahil sa gulat. Ang init niya. Teka, nilalagnat pa siya? Dali-daling kumuha ng thermometer si Tyrone at inilapit ito sa dalaga. Agad na nanlaki ang chinito niyang mga mata nang makitang umabot ito ng 40. Kaya naman mabilis siyang kumuha ng basang bimpo at marahan itong pinahid sa mukha ng dalaga. Dahan-dahan rin niyang hinubad ang suot nitong damit at maingat na pinahira ng basang towel ang buong katawan nito hanggang sa bumaba na ang temperatura nito sa katawan. Nakahinga na lamang ng maluwag ang binata nang makitang unti-unti nang nawawala ang lagnat nito. Sa di malamang dahilan ay buong gabi niya itong binantayan hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog na siya sa tabi ng dalaga. Nagising na lamang ang dalagang si Daisy na hilong-hilo at mabigat ang ulo. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata nang mapansin ng hindi pamilyar na kisame. Agad siyang napabangon nang makumpirmang wala nga talaga siya sa kanyang bahay, kaya naman mabilis niyang inilibot ang kanyang paningin at halos maiyak na lamang siya nang makita niyang may natutulog na hindi pamilyar na lalaki sa tabi niya.
Diyos mio Marimar, sino ito at bakit ako nandito? Bulong niya sa kanyang sarili na halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sinubukan pa niyang suriin ang mukha ng binata, ngunit natatakpan ng puting kumot ang kalahating mukha nito, kaya hindi niya mawari kung sino ito. Muling napatingin sa paligid si Daisy at napansin niyang wala pala siyang suot na damit at tanging panty na lamang ang natitirang nakatakip sa kanyang katawan. Nagsimula ng maluha ang dalaga dahil sa sobrang takot, hanggang sa mapansin na lamang niya ang side table na merong isang pinggan na may nakababad na puting bimpo na may katabi pang thermometer. Sinong nilagnat? Hindi natuloy ng dalaga ang kanyang salita nang marahang gumalaw ang binata. Kaya naman nataranta na lamang si Daisy at dali-dali nang bumangon at kinuha ang kanyang mga damit. Walang sinayang na oras ang dalaga at dali-dali nang isinuot muli ang kanyang mga damit at walang pasabing lumabas sa kondominium. Halos masampal ng dalaga ang kanyang mukha habang pilit na inaalala ang pangyayari kagabi. Ang huli niya lamang na natatandaan ay kasama niya pa ang kasamahan niya sa trabaho na umiinom sa bar. Pilit siyang pinapainom ng mga ito hanggang siya ay malasing at manghina. Nainis na lamang sa sarili si Daisy hanggang sa mapansin niya ang oras na late na pala siya sa trabaho. Kaya naman nagsimula na naman siyang mataranta. Nang nasa gilid na siya ng kalsada para pumara ng taxi, ay dun lang rin niya naalala na wala pala sa kanya ang daladala niyang bag kagabi. Naroon lahat ang pera niya, maging ang cards at pati na rin ang cellphone. Huli niyang naalala ay si Susan ang may bitbit ng bag niya at laking tiwala niya na nasa katrabaho niya ang kanyang daladalang bag. Maya-maya pa ay may nakita siyang bata na naglalaro ng online game. Kaya naman maingat niya itong nilapitan at pinakuusapan na manghiram saglit ng cellphone upang makontak ang kanyang katrabahong si Susan. At dahil nga mabait rin ang bata, ay walang pagdadalawang isip siya nitong pinayagan. Kaya naman mabilis na niyang tinawagan ang katrabaho niya para tanungin kung nakay Susan ba talaga ang mga gamit niya. Hello Susan, ako ito si Daisy. Gusto ko lang sanang itanong kung nasa iyo ba ang bag ko. Magkasama kasi tayo kagabing umiinom sa bar, di ba? Mahinhing tanong ng dalaga. Alright, nasa akin nga pala ang bag mo kagabi. Agad na sumilip ang ngiti ni Daisy nang marinig iyon galing kay Susan. Salamat sa Diyos at nasa iyo lang pala. Akala ko inaiwala ko na eh. Nakangiting wika ng dalaga. Ay wait, naalala ko pa pala na naitapon ko yun sa basurahan kagabi. Sorry lasing rin kasi ako kagabi eh. Akala ko kasi basura. I remembered na nasa basurahan sa labas ng bar ko iyon na itapon. Unti-unting nawala ang ngiti ni Daisy nang marinig ang sinabi ni Susan. Parang bubagsak ang buong katawan ng dalaga nang malamang wala sa katrabaho niya ang bag niya. Halos naroon ang lahat ng mga importanteng gamit niya sa bag. Ganun ba? Sige, salamat sa pagsabi Susan. Matapos iyong sabihin ni Daisy, ay pinatayin niya na ito ng tawag. Kaya naman isinauli niya na kaagad ang cellphone sa bata. Thank you sa pagpapera mo ng phone sa akin Ang bait mo namang bata. Pagpapasalamat ni Daisy sa bata. Welcome po ate. Bakit po kayo umiyak? May umaway po ba sa'yo? Nakangusong tanong ng inosenteng bata. Agad na pinunasan ni Daisy ang mga luha niya at sinubukang ngumiti. Wala lang to. Kasi, naiwan ko ang bag ko sa isang lugar. Kaso malayo. Nandoon sa bag ko ang lahat ng gamit ko. Late na rin ako sa work ko. Nakangusong pagkikwento ni Daisy sa bata. Pati po ba mani nyo nandoon sa bag? Tanong pa ng bata at tinanguan ito ng dalaga. Maya-maya pa ay may kinuha ang bata sa rolling bag nito at naglabas ng pera na 200 pesos. Sa inyo na po itong 200 ko. Laking gulat na lamang ni Daisy nang walang pag-atubiling ibinigay ito ng bata sa kanya. Uy, wag sa'yo yan. Baon men sa school. Mabilis na sinauli ng dalaga ang pera. Umiling naman ang bata at binalik ang pera sa kamay ng dalaga. 500 po ang baon ko araw-araw. Saka marami na rin po akong naipon. Gusto ko lang pong maging katulad sa kuya ko na matulungin po. Sige po, nandito na po ang bus ko. Babay po, ingat kayo ate ha. Ibabalik pa sana ni Daisy ang pera, ngunit dali-dali nang sumakay sa bus ang bata at hindi niya na ito naabutan pa.
Totoo nga talaga na may mga anghel pa rito sa mundo. Thank you Lord. Naiiyak na sabi ni Daisy at dali-dali nang sumakay si Jeep at nagtungo sa bar para kunin ang kanyang bag. Sa kabilang banda naman ay halos hindi maigalaw ng binatang si Tyrone ang buo niyang katawan. Mabigat rin ang ulo niya at parang gusto niyang matulog. Ngunit kailangan niyang pumasok sa trabaho dahil isa ito sa pinaka-importanteng araw para sa kumpanya niya. Nang makarating sa office meeting ay agad na bumungad sa kanya ang galit na ama. "Oh Dad, naparito ka. Is there any problem?" Tanong ni Tyrone sa kanyang ama. "Problem? Yes, there is a problem. And that problem is you, Mr. Tyrone. Ano bang pumasok sa kokote mo at hindi ka nagpakita kahapon? Alam mo bang pinahiya mo ang kumpanya mo? Sa mga Korean shareholders kahapon? Naghintay sila ng matagal sa iyo, Tyrone. And you didn't even came. Malaking kita ang sinayang mo. It was a very big opportunity para sa kumpanya. Pero sinayang mo lang." Galit na sigaw ng ama. Kaya naman napahinto na lamang ang binata. "I thought ngayon po mangyayari yun?" Nalilitong tanong ni Tyrone. "Nakalimutan mo bang nag-iba ang schedule?" Napamura na lamang sa isipan ng binata nang maalalang na bago nga pala iyon ang schedule. "I'm really sorry Dad. Akala ko kasi ngayon magaganap. Sorry po talaga." Halos lumuhod ang binata sa harapan ng kanyang ama para lang patawarin sa nagawa niyang mali. "Hindi ko alam kung nasaan ka kahapon, pero sa nagawa mong malaking pagkakamali, sa tingin ko ay kailangan kitang parusahan. You don't even know how to value time and effort from someone. Matagal na natin itong plinano. But look what you've done. Sinira mo ang plano natin sa kumpanya. Kaya naman as punishment, ako muna ang mag-handle ng kumpanya. At ikaw ay gagawin kitang empleyado dito." Halos maiyak na lamang si Tyrone sa sinabi ng kanyang ama. "Dad, please, don't do this to me." Pagmamakaawa ng binata. "Okay, fine. Doon ka sa second floor sa restaurant. Ilalagay kita doon as tagahugas ng mga pinggan for 1 month. Napakadali lang, kaya huwag kang magreklamo pa. Kasama mo doon si Louie para naman may makakausap ka doon. Your punishment starts right now." Wala nang nagawa si Tyrone at talaga namang napakalaking kawalan ng nagawa niyang kapalpakan sa kumpanya. Sinunod na lamang niya ang sinabi ng ama at nagbihis na nga siya ayon sa kagustuhan nitong maging washer siya sa kusina. Walang kagana-gana siyang nagtungo roon habang bitbit niya ang papeles na nakalagay ang peke niyang pangalan at mismo ang may-ari ng kumpanyang nagpalagay sa kanya sa kusina. Dahil dito ay wala nang nagawa ang head department kung hindi ang tanggapin na lamang siya at magsimula ng magtrabaho. Walang nakakakilala sa mukha niya, ni isa sa kanyang mga empleyado. Tanging ang mga nakaka-attend lamang ng mga meetings niya ang nakakakita sa kanya at ang kababata niyang kaibigan na si Louie, na binigyan rin ng misyon ng kanyang ama na samahan siya sa kanyang punishment. "Oy Dre, pasalamat ka at mabait ako at pumayag ako sa kagustuhan ng daddy mo." Malaking bati ng kaibigan niyang si Louie sa kanya. Kaya naman mabilis itong pinatahimik ng binata. "Hay nako, huwag kang maingay. Ayokong mabad record ako dito sa kumpanya. Nakakahiya pag nalaman nilang ang CEO nila ay naging tagaugas lang ng pinggan sa kitchen." Bulong ni Tyrone ay kinatawa naman ng kaibigan. "Okay lang yan pre, nandito lang naman ako upang damayan ka." Natatawang sabi naman ni Louie. "Hoy, nandito tayo para magtrabaho, hindi para magtawanan." Sigaw ng chef. Kaya naman natahimik si Louie at tinulungan na sa paghuhugas ng plato si Tyrone. Kahit papaano ay marunong ring maghugas ng plato ang dalawa. Minsan ay nahihirapan sila, ngunit nakayanan pa rin naman nila. Naging busy ang umaga ng dalawa at seryoso rin ang binatang si Tyrone sa kanyang ginagawang trabaho. Gusto niya talagang mapatawad siya ng kanyang ama at may tama ang mga mali niya. 11:00 na ng umaga nang pinayagan na silang makapagpahinga at papalitan na muna sila ng iba pang mga staff. Bago makapag-relax ay nag-CR muna ang dalawang binata. Matapos ay akma na sana silang lalabas nang biglang may narinig sa women's room si Tyrone, dahilan ng kanyang pagkatigil sa paglalakad. "Papasok ba si Daisy ngayon?" Tanong ng isang babaeng nagli-lipstick habang nakaharap sa salamin. "Parang hindi siguro. Tumawag siya sa akin kanina. Akala niya nasa akin yung bag niya. Ano siya, sinuswerte?"
Eh di yun, sinabi ko sa kanya na naitapon ko sa basurahan kagabi. Sigurado akong wala yung pera ngayon at naglalakad lang yon. Pagsasalita pa ng isang babae. Sabay nagtawanan sila. Kumunot na lamang ang noo ni Tyrone at sa hindi malamang dahilan ay naalala niya bigla ang dalagang nakasalumuha niya kagabi. Bigla na lamang siyang natawa nang maalalang hindi man lang nagpasalamat ang babae sa kanya at iniwan siya sa higaang mag-isa. Napagpasyahan ng dalawang binata na magtungo sa garden ng kumpanya at doon mismo mag-relax. First time ni Tyrone na tumambay roon dahil palagi lang naman siya noon na nakalubog sa opisina habang tambak ang napakaraming papeles. Hindi rin pala masama ang trabaho ng mga empleyado ko. Buti pa sila may break. Pero ako na CEO nila, puro trabaho. Minsan ay hindi na nga ako naglalunch dahil sa napakaraming gawain. Sambit ni Tyrone. Indeed, agree ako dyan. Kaya piling ko ay sinadya ito ng daddy mo para makapag-relax ka naman kahit papaano. Wika pa ni Louie. Alam mo kasi Louie, isang magandang oportunidad kasi ang sinayang ko. Kaya dapat lang sa akin ang ganitong kaparusahan. Tumangutango naman si Louie na para bang sang-ayon rin siya sa sinabi ng kaibigan. Sa gitna ng pag-uusap nila ay may bigla na lamang nahagip ang mga mata ni Tyrone. Agad na nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang pamilyar na suot, tindig at mukha ng isang babae na tumatakbong papasok ng building. Para itong nagmamadali at natataranta na. Mabilis namang tumayo si Tyrone at agad na sinundan ng tumatakbong dalaga. Palihim niya itong sinusundan at nakasunod naman ngayon ang kaibigan niya. Hoy Dre, sino yung sinusundan natin? Chicks mo ba yan? Pabulong na tanong ni Louie. Hindi naman ito pinansin ni Tyrone at patuloy lang sa pagsunod sa dalaga. Dito lang pala siya nagtatrabaho sa kumpanya ko? Hay nako, hindi man lang nagpasalamat. Bulong ni Tyrone sa kanyang sarili. Sinundan na lamang nila ito hanggang sa makarating sila muli sa kitchen. Mas lalong nagulat ang binata na magiging kasama niya pala ito sa trabaho at kagaya niya ay isa rin pala itong taguhugas sa kusina. Bakit ka late? At bakit ang dugyot-dugyot mo? Hindi ba yan rin ang suot mo kahapon? Hindi ka ba naligo, Miss Servio? Galit na tanong ng supervisor. Sorry po ma'am, late na po kasi akong nagising. Saka may pinuntahan lang po ako para kunin ang bag ko. Sorry po talaga. Nakayo kong wika ng dalaga. Che, hindi na ako tumatanggap ng mga ganyang palusot. Last week ka pa lang dito pero ang dami mo ng kapalpakan. One more mistake at itataktak na kita dito. Yumuko na lamang ang dalaga at parang nahiya sa kanyang nagawang mali. Habang nanonood ang dalawang binata, ay may napansin si Tyrone sa gilid na tumatawang mga babae na para bang pinagtatawanan ng dalagang napapagalitan. Maya-maya pa ay lumapit ang dalawang babaeng naka-outfit na pang chef sa napagalitang dalaga. Hoy Daisy, mabuti naman at nakita mo pa yung bag mo. Sorry talaga ha, napagkamalan ko kasing basura ang chip mong bag sabi ng isang babae. Sabay nagtawanan at tinalikuran na nila ito. Napailing na lamang si Tyrone sa kanyang nasaksihan. Anong problema Tyrone? Bakit tayo nakikichismis sa away ng mga babae? Kilala mo ba yan? Naguguluhang tanong na kaibigan niyang si Louie. Nasa bar ako ni Fern kagabi, tapos nakita ko yan. Lasing na lasing, at sinukaan pa nga ako niyan Pagsasalita ni Tyrone. O tapos, nag-one night stand kayo? Pilyong tanong naman ni Louie, na para bang interesadong malaman kung ano ang nangyari sa kaibigan. Baliw hindi. Parang ang lungkot niyan kagabi, tapos nawalan pa ng malay. Siyempre ako lang ang nakakita sa kanya, kaya tinulungan ko na lang. Gusto ko sana siyang iuwi sa kanila, kaso wala siyang dalang kahit anong gamit. Kaya yun, sa kondo ko na lang siya pinatulog. Pagkikwento ni Tyrone. Naku sayang naman pala, walang one night stand na nangyari. Nalulungkot na ani ng kaibigan, kaya napailing na lamang si Tyrone. Inalagaan ko pa yan kagabi pero wala man lang akong natanggap na thank you. Naiinis na wika ng binata, kaya naman bahagyang natawa si Louie at tinakbayan pa siya nito. Sana kasi, sinunggaban mo na lang kaagad. Iba siya sa mga babaeng nakakasalamuha ko Dre. Seryosong saad naman ni Tyrone. Kaya kumunot na lamang ang noo ng kaibigan. Paano siya naging iba? Kunot noong tanong naman ni Louie. Basta,
Mahabang istorya, sambit pa ni Tyrone. Saglit pa silang nakasilip sa dalaga hanggang sa may biglang nagsalita mula sa kanilang likuran. Anong sinisilip-silip niyo dyan? Halos humiwalay ang kaluluwa ng dalawang binata nang tanungin sila ng supervisor nila. Aba, gulat na gulat parang may ginagawang krimen. Nanliliit ang mga matang sabi ng supervisor. Miss, sino po siya? Tanong ni Tyrone. Kaya naman napatingin rin ng supervisor sa dalagang kasalukuyan ng nagugas ng plato. Yan, siya si Daisy. Kakapasok lang niya last week, pero ang dami nang ididedak sa kanya. Puro kapalpakan lang kasi ang nagagawa niyan. Wait, ipapakilala ko kayo sa kanya. Ayaw na sanang pumayag ni Tyrone, ngunit huli na ang lahat nang lumingon ang dalagang si Daisy sa pwesto nila at bahagyang napalunok ang binata nang sandaling nagkasalubong ang kanilang mga mata. Miss Serbio, tawag ng supervisor sa dalaga, kaya napatigil ito sa ginagawa at humarap sa kanila. Dahil late ka kanina, hindi ko napakilala sa iyo ang dalawang baguhan natin. You have the same job here. This is Louis de la Cruz and Tyrone Hill. Pagsasalita ng supervisor. Ngumiti naman si Daisy at bahagyang nagbow. Hello po, ako po si Daisy. Magkapangalan po pala kayo ng CEO natin. Nakangiting sabi ni Daisy. Kaya naman kinakabahang ngumiti ang dalawang binata. Hindi mo ba ako nakikilala? Biglang tanong ni Tyrone. Kaya naman napailing na lamang ang dalaga at ngumiti. Nagkita na po ba tayo dati? Kunot noong tanong ni Daisy. Kaya naman umiling ang binata at ngumiti na lamang ito. O siya, maiwan ko na muna kayo wika ng supervisor at iniwan na silang tatlo. Mabuti naman at dito niyong piniling magtrabaho. Ang sikat-sikat rin kasi nitong kumpanyang ito Kaya nga nasasayangan akong mag-resign dito kasi yung iba nga halos magpataya na lang para makapasok sa kumpanyang ito. Natatawang sabi ni Daisy habang pinagpapatuloy ang trabaho. Nagkatinginan na lamang ang dalawang binata. Bakit? May plano ka pa palang mag-resign dito? Tanong ni Louie. Kaya sandaling natigilan ng dalaga at umili. Wala po. Sige po, ipagpapatuloy ko na lang muna ang pagtatrabaho. Nice meeting you po. Maamong wika ni Daisy. Kaya naman dahan-dahan nang lumayo ang dalawang binata at iniwan na ang dalaga. Wow, parang anghel yung nakausap natin, Dre. Ang amo ng mukha niya. Mabait at maganda. Napangiti na lamang si Tyrone dahil sa sinabi ng kaibigan. 8:00 na ng gabi nang matapos sila sa trabaho. Una na ring umuwi ang kaibigan niyang si Louie dahil na rin sa pagod, habang ang binatang si Tyrone naman ay kasalukuyang nakatayo sa labas at hinahanap ang kotse niya. Nang hindi niya ito makita, ay agad niyang tinawagan ang daddy niya. Dad, what happened to my car? Bakit wala na dito sa parking area ko? Inis na tanong niya sa kanyang ama. Well, alam mo na kung bakit. Mag-jeep ka na lang. Sagot pa ng ama niya. Kaya hindi makapaniwala ang binata. What the? Hindi natuloy ni Tyrone ang kanyang salita nang binabaan na siya ng tawag ng kanyang ama. Napapikit na lamang si Tyrone at parang hindi alam ang gagawin. Maya-maya pa ay napansin niya na lamang ang dalagang si Daisy. Nakakalabas lang at nakatayo sa gilid ng kalsada para pumara ng sasakyan. Sa hindi malamang kadahilanan, ay bigla na lamang siyang napalapit dito at ngumiti. Uy, nandito ka pa pala? Panimula niya rito. Kaya naman nahihiyang ngumiti si Daisy at tumango. Ikaw, nandito ka rin ba para pumara ng masasakyan? Mahinhing tanong ng dalaga. Oo. Sasakay ako ng jeep. Ikaw ba? Sagot naman ni Tyrone. Ako rin. Nakangiting sagot naman ni Daisy. Maya-maya ay may dumating ng jeep kaya naman sabay na silang sumakay. Ito ang unang pagkakataon na sumakay ng binata sa jeep. Wala itong gaanong pasahero, kaya naman hindi ito sobrang sikip. Tahimik lamang sila sa biyahe hanggang sa pumara na ang dalaga. Dito ka pala nakatira? Tanong ni Tyrone, na agad na inilingan ng dalaga. Hindi, nagugutom kasi ako. Kakain lang muna ako ng batchoy. Sige, mauna na ako sa iyo Ingat ka sa pag-uwi mo, Tyrone. Nang makita na ni Tyrone na bumaba ang dalaga, ay may biglang kung sinong nagtulak sa kanya na tumayo at sumama rito. Nang makababa, ay nagulat na lamang si Daisy. O teka, dito ka nakatira?
Gulat na tanong ni Daisy. Umiling si Tyrone at napakamot sa ulo. Bigla rin kasi akong nagutom nang sinabi mong kakain ka. Natawa na lamang si Daisy sa sinabi ng binata at sabay na silang umupo sa batsuyan. Kumakain ka rin pala ng batchoy? Tanong ng dalaga. Honestly, ito siguro ang unang pagkakataon ko na kakain ako ng batchoy. Naihiyang sagot ni Tyrone na ikinagulat ng dalaga. Oy, talaga ba? Huwag kang mag-alala. Sigurado akong magugustuhan mo ang batchoy nila dito. Palagi kasi akong kumakain dito sa tuwing uwian galing sa trabaho. Wika ni Daisy, na para bang ito pa ang excited na ipatikim sa binata ang sinasabing batchoy. Nang dumating na ang batchoy, ay dahan-dahan itong tinikman ni Tyrone. Agad na nanlaki ang mga mata niya nang matikman ang sarap ng lasa nito. Wow! Super sarap naman pala nito. Parang gusto ko nang kumain nito araw-araw ah. Masayang komento ni Tyrone. Kaya naman natuwa na lamang rin si Daisy. Sa gabing iyon, ay puno sila ng kwentuhan at pati na rin ng tawanan. Hindi nga nila napansin na 12:00 na pala ng madaling araw. Kaya naman napagpasya na nilang umuwi. Nakauwi ang binata na puno ng saya at parang ayaw nang mawala ang ngiti sa mga labi nito. Ngayon lamang ulit siya napangiti ng ganito. Matapos ang 10 taong nakalipas, nakasama niya pa ang mama niya. Hindi niya may paliwanag ang sayang nararamdaman niya ngayon. Kapag naaalala niya ang ngiti at mukha ng malanghel na dalagang si Daisy, ay mas lalong lumalawak ang ngiti niya at ramdam na rin niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Hanggang sa hindi na lamang namalaya ng binatang si Tyrone na nakatulog na pala siya sa kakaisip kay Daisy. Kinaumagahan ay parang batang excited na pumasok sa paaralan si Tyrone. Nakangiti ito habang naglalakad. Napansin rin siya ni Louie at pati ito ay nagulat sa nakita. Parang masayang gising natin ngayon ah, bungad ni Louie sa kanya. Kaya mas lalong napangiti si Tyrone at saka ito umili. Nang makapasok na sila sa kusina, ay agad na naglaho ang ngiti ng binata nang makita niyang nakaupo na sa sahig si Daisy habang ito ay umiiyak at nililigpit ang mga bubog ng basag na plato. Agad na napatakbo si Tyrone at nilapitan ang umiiyak na dalaga. Ang tanga-tanga naman ng waitress nyo. Super tanga niya. Nakakainis. Buti na lang hindi nabuhusan ang pagkain ng damit ko. Naiinis na sigaw ng customer. Tumayo si Tyrone at marespetong humarap sa customer. Sorry for the inconvenience, ma'am. But we will make sure na hindi na po ito mauulit. As an apology, we will serve you our special dish that is specially for you. Sorry again, ma'am. Mabilis na sabi ni Tyrone. Kaya naman agad na nagliwanag ang mukha ng customer at napalitan ng ngiti ang galit nitong mukha kanina. Matapos makipag-usap sa customer, ay agad niyang binalikan ng dalaga at mabilis na pinatigil sa paghawak ng bubog ng basag na plato. Teka, liligpitin ko lang. Nauutal na sabi ni Daisy. Ngunit pinaliwala ito ni Tyrone at seryosong hinawakan ang kamay ng dalaga at marahang hinila patayo at pumasok sa kusina. Nang makapasok, ay agad niyang nilapitan ng supervisor. Ipalinis mo sa iba ang kalat at bigyan niyo ng ating special dish ang babaeng nagrereklamo. Ngayon din, maring utos ni Tyrone. Kumunot pa ang noo ng kanilang supervisor, ngunit agad rin itong sumunod at inutusan pa ang mga chef. Pinaupo ni Tyrone si Daisy at napansing dumudugo na pala ang kamay nito dahil na siguro sa paghawak ng bubog kanina. Mabilis na kumuha ng first aid kit ang binata at tinulungan ng umiiyak na dalaga. Sorry, nadamay pa kayo sa kapalpakan ko, nakayukong wika ni Daisy. Akma na sanang magsasalita si Tyrone nang biglang may nagsalita muli sa likuran niya. Tatanga-tanga ka kasi, kung ako sa'yo ay magre-resign na lang ako bago pa ako palayasin ng kumpanyang ito. Nakakahiya ka, sinira mo ang record ng kumpanya dahil sa'yo. Pagsasalita ng babaeng nakachef. Sorry Susan, paghingi muli ng tawad ng dalaga. Umalis ka na lang kaya dito. Nang dahil sa sinabi ng babaeng si Susan, ay hindi na nakapagpigil pa ang binata at humarap siya sa harapan ng babae. Hindi ikaw ang boss dito para magdesisyon na paalisin siya dito. Bumalik ka nga sa trabaho mo. Baka may magawa pa ako sa'yo na hindi mo magustuhan.
seryoso, at maotoridad na wika ni Tyrone. Kaya naman parang natakot ang babaeng si Susan at inirapan si Daisy, saka ito umalis. Bumalik ang binata kay Daisy at nag-aalalang ginamot ang sugat nito sa kamay. Akala ko ba paghugas lang ng pinggan ang trabaho mo rito? Bakit naging waitress ka na? Tanong ni Tyrone. Sabi kasi ni Susan na inuutusan na raw ako ng supervisor na maging waitress muna. Kasi raw kailangan. Kaya ayun, agad ko siyang sinunod. Nakayo kong pag-amin ni Daisy. Kaya naman napailing-iling na lamang ang binata at agad na tinawag ang kaibigan na si Louie. Louie, pakicheck nga ng CCTV. Agad mo tumango ang kaibigan at saka ito sumunod. Maya-maya ay lumapit ang supervisor nila. Kaya naman napaharap si Tyrone dito. Bakit po wala kayong ginawa? Nakita niyo namang napagalitan si Daisy pero hindi niyo siya kaagad tinulungan. Naiinis na sabi ni Tyrone. Kaya tumaas ang kilay ng supervisor. Huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan, Mr. Hill ha. Alam kong may mali ako, pero ako pa rin ang may mas mataas na posisyon dito. Ikaw naman, Miss Daisy, tulad ng napag-usapan natin noon, isang pagkakamali na lang ay maaalis ka na. Kaya ito na ang huling araw mo. You're fired, seryosong sabi ng supervisor. Kaya naman laking gulat na lamang ng binata. No, you can't do this to her. Mabilis na tutol ni Tyrone. Wala kang karapatan na utusan ako, Mr. Hill. Empleyado ka lang dito at ako ang supervisor nyo. Napayukom na lamang sa kanyang kamao si Tyrone at parang wala man lang magagawa para tulungan ang dalaga. Kating-kati na sana siyang sabihin ang totoo niyang posisyon sa kumpanya nang bigla nang dumating ang kaibigan niyang si Louie na may bitbit ng laptop. Sir, may kailangan po kayong makita, saad ni Louie. Sabay pakita ng screen ng laptop at pinlay ang CCTV footage. Ayon sa video, ay sinadya talaga ng customer na ilabas ang isa niyang paa para matapilok si Daisy. At siguro ay alam niyang may special dish na ibibigay kapag may nagawang mali ang restaurant. At ito pa ang isang earlier footage. Makikita niyo pong may kausap na isang chef natin ng babaeng customer. Mukhang pamilyar ang babaeng chef at parang may pinaplano silang dalawa. Pagpapaliwanag ni Louie. Nagulat na lamang ang lahat nang makita sa video ang mukha ng babaeng si Susan na kinakausap ang customer. Agad na kumunot ang noo ng supervisor at nilapitan ito. Ipaliwanag mo ang nasa video, Miss Hernandez. Taas ang kilay na tanong ng supervisor. Ano po? Hindi nakapagsalita ang babaeng si Susan, kaya naman napabuntong hininga na lamang ang supervisor. Kapag inulit mo pa ito sa mga katrabaho mo, ay papatanggal na talaga kita dito sa kusina. Seryosong sabi ng supervisor. Kaya naman napayuko na lamang ang babae at parang maiiyak na siya sa hiya. Lumapit naman ang supervisor kay Daisy at humingi ito ng tawad. Nang maiwan sila muli, ay agad na nagpasalamat ang dalaga sa dalawang binatang tumulong sa kanya. Naiyak na lamang ito dahil akala niya ay matatanggal na siya sa trabaho. Hindi niya talaga alam kung ano ang gagawin niya kung sakaling hindi dumating ang dalawang binata. Matapos ang kaguluhan, ay muli silang bumalik sa trabaho. Excuse muna si Daisy dahil sa malaking sugat nito sa kamay. Kaya naman ang dalawang binata na muna ang nagtrabaho para sa kanya. Pagkatapos ng trabaho, ay muli silang nagkasabay sa pag-uwi at naging tambayan na nga ni Daisy at Tyrone ang tindahan ng batchoy. Gusto mo palang maging chef? Tanong ng binata. Yun naman talaga ang ina-applyan ko, kaso puno na. At sayang naman kasi kapag hindi ako pumayag sa offer nila na dishwasher, kasi nga kulang sila sa tagahugas ng pinggan. Napatang-utango na lamang si Tyrone at namamangha sa sinabi ng dalaga. Gusto ko one day matikman ko ang luto mo, nakangiting sabi ng binata. Kaya naman natawa na lamang si Daisy. Oo ba, kapag may time ay lulutuan kita. Nakangiting wika naman ng dalaga. Maya-maya ay bigla na lang nag-ring ang phone ng binata, kaya agad niya itong sinagot. Oy Dre, nabalitaan ko yung nangyari sa'yo. Okay ka lang ba? Siya nga pala, pakisauli nga pala yung t-shirt ko na hiniram mo nung isang gabi. Bigay kasi sa akin yun ni Janelle eh. Nagtatampo siya sa akin kasi naiwala ko raw. Naalala ko bigla na pinahiram ko nga pala sa'yo yon. Natatawang sabi ng kaibigan niyang si Fern. Sige Dre,
Isasauli ko sa'yo. Matapos silang mag-usap, ay pinatay na ng kaibigan ng telepono. Alas 11 na pala ng gabi, Tyrone. Kailangan ko na sigurong umuwi. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo, ha? Salamat ulit kanina. Salamat at pinagtanggol mo ko. Kita-kits ulit bukas. Nakangiting sabi ni Daisy. At nauna na itong umuwi. Nang makasigurong nakauwi na ang dalaga, ay saglit na nagtungo ang binata sa bar para isauli sa kaibigan ang hiniram nitong t-shirt at saglit na nagkwentuhan. Maya-maya pa ay bigla namang nagring ang phone niya at sa ngayon ay mismong ama na niya ang tumatawag sa kanya. "O daddy, napatawag ka," panimula ni Tyrone. "Nabalitaan ko kasi na maganda ang ginawa mo kanina. Kinuwento sa akin ni Louie ang lahat. Good job, anak. Siya nga pala, aalis ako ngayon patungo sa Korea for an appointment. At dahil naging mabait ka at responsable, ibabalik na kita sa dati mong pwesto. CEO ka na ulit sa kumpanya. Be good lang palagi, ha. Good luck, anak." Pagsasalita ng kanyang ama, na ikinagulat naman niya. Sasaya na sana si Tyrone nang maalala niya ang dalagang si Daisy. Kapag bumalik na kasi siya sa pagiging CEO, hindi na niya makikita pa ang dalaga at hindi niya na ito mapuprotektahan pa. Natahimik na lamang si Tyrone at hindi alam ang sasabihin sa ama. "O bakit natahimik ka? May problema ba, anak?" Nagtatakang tanong ng kanyang ama. Agad na umiling si Tyrone at nagsalita. "Wala po, Dad. Thank you for trusting me again. Mag-iingat po kayo sa flight niyo mamaya." Matapos mag-usap, ay binabaan na rin siya ng tawag ng kanyang ama at napabuntong hininga na lamang siya. Nakatulog ang binata na may halong lungkot dahil hindi niya makakasama sa trabaho ang dalagang si Daisy. Kinabukasan, ay maaga siyang bumalik sa opisina at hindi mawala-wala sa isipan kung ano na kaya ngayon ang ginagawa ng dalaga. Habang nakaupo sa kanyang upuan, ay may biglang naisip ang binata. Agad niyang tinawag ang kanyang sekretary at may iniutos rito. "Tawagan mo si Supervisor Marisa at papuntahin mo rito sa opisina ko." Utos niya sa sekretary. Nahalata namang nagulat sa utos niya. "Sigurado po ba kayo, sir? Alam niyo naman po na makikita nito ang mukha mo kapag pinapunta niyo po siya rito." Nag-aalalang tanong ng sekretarya niya. "I know, at nagkita na kami, kaya there's nothing to worry about." Nakangiting sabi ni Tyrone at sumunod naman sa kanya ang sekretarya. Maya-maya pa ay pumasok na ang supervisor na tinawag niya. Nakayuko lamang ito at parang takot na makita ang mukha niya. "Pinapatawag niyo raw po ako, sir?" Pagsasalita nito. "Ma'am Supervisor, maaari niyo po bang utusan si Daisy na ipagluto niya ako ng batchoy ngayon, ha?" Dahil sa sinabi ni Tyrone ay napatingin sa kanya ang supervisor at gulat na gulat itong humarap sa kanya. "Tyrone? Sir?" Hindi makapaniwalang tawag nito sa kanya. Ngumiti naman ang binata at kumaway pa dito. Agad na dataranta ang supervisor at mabilis na lumuhod sa harapan niya. "Patawarin niyo po ako, sir, kung ano-anong pinagsasabi ko sa iyo nung isang araw. Sorry po talaga, sir. Sorry po at ginawa kitang tagahugas ng pinggan." Paghingi ng tawad ng supervisor. Kaya naman natawa na lamang ang binata. "Okay lang yon, Miss Supervisor. You did a great job. Pero pakisabihan po si Daisy, nalutuan niya ako ng batchoy. And please, don't tell her about sa nakita mo ngayon, okay?" Agad na tumango ang supervisor at sumunod sa kanya. Naghintay ng ilang minuto ang binata hanggang sa may bigla nang kumatok sa pintuan niya. Kaya naman agad niya itong pinapasok. Agad na bumilis ang pagtibok ng puso niya nang makita niya ang nakayukong dalagang si Daisy habang bitbit nito ang soup bowl. "Good morning po, sir. Heto na po ang batchoy niyo." Nakayukong wika ng dalaga. Nagsimula ng kabahan si Tyrone kung ano ang magiging reaksyon nito kapag nakita siya dito sa opisina ng CEO ng kumpanya. "Sige, pakilagay na lang dito sa mesa ko," sagot naman ni Tyrone. Maya-maya ay hindi niya ito natiis at tinawag niya ito sa pangalan. Kaya naman napaharap na lamang sa kanya ang dalaga. Nanlaki kaagad ang mga mata ni Daisy nang makita niya ang mukha ng binata. "Tyrone? Bakit ka nandito? Teka lang, huwag mong sabihin."
Nalilito at hindi natuloy ni Daisy ang kanyang salita nang makita niya ang lamesa ng binata at nakita niya ang kumpletong pangalan ng amo nila. Hi Miss Daisy, I am Tyron Zack Villanueva, your CEO in this company and a trusted friend of yours. Nakangiting pagpapakilala ni Tyron kay Daisy. Hindi agad nakapagsalita si Daisy at parang inaabsorb pa ang lahat ng pangyayari. Alam kong nabigla ka, pero handa akong ikwento sa iyo kung bakit nakasama mo ako sa kitchen. Kahit nalilito, ay sumunod ang dalagang si Daisy at pinaupo siya ng binata sa upuan habang pinapakinggan ang lahat ng kwento ng binata sa kanya. Pati ang gabing lasing ang dalaga ay naikwento na rin ni Tyron, kaya sobra-sobra ang hiya ngayon ng dalaga dahil sa buong pangyayari na kanyang nalaman. Sorry po sir, naging casual po ako sa iyo at pati yung gabing yun po, sorry po talaga. Nakapikit at nahihiyang wika ni Daisy. Kaya naman bahagyang napangiti ang binata at tumayo mula sa pagkakaupo upang lapitan ng dalaga. Umupo si Tyron sa harapan ng babae na ngayon ay nakayuko at marahang hinahawakan ng kamay. Gusto kita Daisy. Hindi ko alam pero mukhang nagsimula ito nung gabing nakita kita sa bar. Pag-aamin ng binata. Kaya mas lalong nanigas si Daisy at hindi na alam kung ano ang sasabihin. I know masyado itong mabilis but I can wait. Pero ngayon, pwede ba kitang ligawan? Seryosong bulong ni Tyron. Kaya napalunok na lamang ang dalaga. Bakit naman ako? Si dinami-raming magaganda at sexy at mayayaman katulad mo. Bakit ako pa na walang masyadong alam? Hindi gaanong kagandahan at puro katangahan lang ang alam. Parang naiiyak na wika ni Daisy. Kaya mabilis na hinawakan ni Tyron ang pisngi ng dalaga upang ito ay patahani. Shh! Don't say that. Kahit ano ka pa o anong kaya mo, I can accept it. Matatanggap ko yon at handa akong mahalin ka. Seryoso akong mahalin ka, Daisy. Ibang-iba ka sa mga babaeng nakakasalumuha ko. Basta, hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko at para akong mababaliw sa'yo. Pagsasalita ni Tyron. At mukhang seryoso nga ito sa mga salitang inilalabas mula sa labing nito. Paano pag hindi ako magustuhan ng pamilya mo? Kagaya sa mga drama na napapanood ko. Natawa na lamang si Tyron dahil sa sinabi ng dalaga. Palagi akong sinusuportahan ng pamilya ko. And kung possible man na hindi ka nila magustuhan, then it won't stop me from loving you. Seryosong ani ng binata. Kaya napayuko si Daisy at marahang napangiti. Simula noon ay madalas nang bumisita ang binata sa kusina at nakilala na rin siya ng ilan. Nagulat rin ang mga kasamahan niya noon sa kusina nang malaman nilang siya pala ang CEO nila at parang mga kinakabahan pa. Hindi na rin nagawang sakta ni Susan ang dalagang si Daisy at kalaunan ay umalis na ito sa kumpanya at kagaya ng pinangarap ng dalaga ay naging isa siyang chef sa kusina at hindi na tagahugas ng pinggan. Patuloy pa rin sa panliligaw si Tyron hanggang sa matanggap nga niya ang napakatamis na oo ni Daisy at hindi nagtagal ay nagawa niya na itong ipakilala sa kanyang mga magulang. Doon rin nalaman ni Daisy na ang batang tumulong sa kanya noon at nagbigay sa kanya ng pera ay ang bunsong kapatid pala nitong si Tyron. Naging masaya at agad na natanggap ng pamilya ng binata si Daisy. Hindi niya akalain na mababait rin pala ang mga magulang nito, kaya walang kahirap-hirap silang nagkasundo. Makalipas ang isang taon, ay inaya ni Tyron ng dalaga na magbakasyon sila sa Baguio. Doon nila ay sinelebrate ang kanilang anniversary at halos maubos na ang oras sa kanilang samahan, tawanan at lambingan. Alas 8 na ng gabi nang mapagpasya nilang tumambay si isa sa pinakasikat na park sa Baguio. Doon sila tahimik na naglakad-lakad at nagkwentuhan hanggang sa napansin ni Daisy na biglang huminto sa paglalakad ang binata kaya napatingin na lamang siya rito. May problema ba Tyron? Nag-aalalang tanong ni Daisy. Umiling naman si Tyron at ngumiti sa kanya. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya at marahang hinawakan ang kanyang dalawang kamay sa kadahan-dahang lumuhod sa harapan niya. Hindi nakagalaw ang dalaga nang mapagtanto ang ginawa ng binata. Thank you so much for loving me.
and accepting me with all my flaws, my love. Ikaw lang talaga ang babaeng pinakamamahal ko. And I think ayaw ko nang makawala pa sa'yo. Nakaluhod habang sinasabi ng binata ang mga salitang iyon. Tyrone? Naiiyak na tawag ni Daisy sa binata. Daisy, will you accept me to be your partner forever? Will you marry me, mahal ko? Sabi ni Tyrone. Sabay pinakita ang napakagandang singsing sa harapan ng dalaga. Umiiyak nang umiti si Daisy at mabilis na niyakap ang binata at may binulong rito. Of course, mahal. Gusto kitang makasama habang buhay at bumuo ng sariling pamilya kasama ka. Kaya naman yes na yes ako, mahal. Sagot ni Daisy. Kaya mas lalong lumawak ang ngiti ni Tyrone at mabilis ni isinuot ang singsing sa dalaga at mahigpit na niyakap ito. I love you, Daisy. Bulong pa ng binata na ngayon ay kasalukuyan ang nakahawak sa pisngi ng dalaga. I love you too, Tyrone. Nang matapos silang magpalitan ng salita, ay dahan-dahang iniangat ng binata ang mukha ng dalaga at marahang hinalikan ang mga labi nito na para bang inaangkin na niya ang babaeng pinakamamahal niya at ayaw niya na itong pakawalan pa.